Ang pinaka-cute na demonyo, Tasmanian Devil. Ang Tasmanian Devil ay namumula kapag naiintriga at hanggang doon lang siguro ang pagiging demonyo niya, di ba? Ang Tasmanian Devil ba ay tunay na demonyo o hayop lang na napasama ang pangalan? Sa totoo lang, cute naman siya, di ba? Matapos ang video, malalaman natin kung dapat bang tawaging demonyo ang hayop na ito. Dati, nasa isla lang ang Tasmania ito, pero ngayon ay muling ipinakilala sa New South Wales at mainland Australia kung saan may maliit ng populasyong nagpaparami na. Ang Tasmanian Devil ang pinakamalaking carnivorous marsupial matapos ang pagkalipol ng thylacine noong 1936. Bagamat maliit, ang hayop na ito ay kilalang mabagsik, may magaspang na kayumanggi o itim na balahibo at matipunong pangangatawan na parang batang oso. Karamihan sa kanila ay may puting guhit o batik sa kanilang dibdib at may mga mapuputing batik din sa gilid o likuran. Mahahaba ang harapang paa nila at mas maikli ang hulihang paa kaya parang baboy silang maglakad, may matapang na amoy at matalas ang pang-amoy. Ang mga Tasmanian Devil ay nagiging marahas kapag pinagbabantaan ng isang mandaragit, nakikipaglaban para sa kapareha o nagtatanggol ng pagkain. Tinawag ng mga unang European na nanirahan doon ang mga ito na devil matapos masaksihan ang pagpapakita ng mga ngipin, biglaang paglusob at iba't ibang nakakakilabot na umol na nagmumula sa kanilang malalakas at matitinis na sigaw kapag sila ay umuungal. Ito na yata ang pinaka nakakatakot na tinig na narinig. Pero maaring hindi ganap na patas ang reputasyong ito. Kahit mukhang agresibo ang Tasmanian Devil, karamihan sa mga asal nila ay bahagi lang ng ritual sa pagkain o sanhin ng takot. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tinawag itong devil, ang Tasmanian Devil ay may isa sa pinakamalalakas na kagat na natural lang dahil sa laki ng ulo at leeg nito. Kaya pa nilang durugin ang buto mo at sirain ang kulungan sa isang kagat. Kaya nilang ibuka ang panga ng hanggang 80 degree kaya parang hyena ang itsura nila. Gabi nangangaso ang Tasmanian Devil kaya malakas ang paningin at mabilis makita ang gumagalaw na bagay. Dahil mahusay nilang napapanatiling malamig ang katawan, kaya nila maging aktibo buong araw. Maaring mukha itong maliit at bilog na hayop pero hindi dapat maliitin ang marami nitong kakayahan tulad ng mabilis na pagtakbo at marunong ding lumangoy. Parang magandang regalo sa maliit na pakete. Huwag po sanang masama ang dating, pero ang mga Tasmanian Devil ay parang playboy dahil ayaw nila ng iisang kapareha habang buhay. Mahilig din ang mga lalaki na mag-away-away para mapahanga ang mga babae. Tulad ng tao, pinoprotektahan at binabantayan ng mga lalaking Tasmanian Devil ang kanilang partner para maiwasan ang pagtataksil ng babae. Sa madaling salita, gusto ng lalaki ng higit sa isang partner pero di nila matanggap pag babae ang gumagawa nito. Talagang matinding pagkukunyari. Ang babaeng Tasmanian Devil ay pwedeng mag-ovulate ng 3 beses kada panahon ng pagpaparami at manganak ng 20 hanggang 30 supling sa buong buhay, may 3 linggong tagal ng pagbubuntis. Ang mga supling ay tumitimbang ng humigit kumulang 20 gramo kapag ipinanganak at kilala sa kanilang kulay rosas at walang balahibong balat. Ang sanggol na Tasmanian Devil ay maaaring singliit ng butil ng bigas sa pagsilang. Sa simula, sila ay naninirahan sa maliit na supot ng kanilang mga ina kung saan nila nakukuha ang lahat ng kinakailangang nutrisyon. Pero, hindi lahat sa kanila ay nakakakuha ng nutrisyon dahil ang supot ng ina ay may 4 lang na utong na pwedeng pagsupsupan. Kung sinong unang makadikit sa utong, siya ang nabubuhay. Seryoso talagang tinakay ng mga Tasmanian Devil, ang kasabihang buhay ay isang karera. Mabilis silang lumaki at sa loob ng 100 araw, inilalabas na sila sa supot ng ina. Gayunpaman, hindi pa sila nagiging independent hanggang sa umabot sila ng 9 na buwan. Madalas paniwalaan na ang mga Tasmanian Devil ay nawala sa mainland Australia mga 3,000 taon na ang nakalipas dahil sa biglaang pagbabago ng klima at pagdami ng populasyon ng tao. Malaki ang ipinagbago ng makabagong Tasmanian Devil mula noong pagkalipol. Isang bihirang sakit noong dekada 90 ang naging sanhi ng pagbagsak ng populasyon ng mga Tasmanian Devil. Simula noon, kinategorya itong nanganganib na species at nagsagawa ang gobyerno ng ilang hakbang para maprotektahan sila. Kung mahilig ka sa cartoon, tiyak na panood mo ang Looney Tunes nung bata ka. Pero bakit na ba napunta tayo sa usapang cartoon? Tanong mo.
Iyan ay dahil sumikat ang Tasmanian Devils dahil ang kanilang kakaibang ugali ang nagsilbing inspirasyon sa karakter ni Taz, ang Tasmanian Devil sa Looney Tunes bilang isang galit at baliw na nilalang. Ang Tasmanian Devil ay maaari umatake sa iyo. Siya ay masama, mabagsik, malupit, makapalang ulo at mangmang. Isa siyang tanga. Yeet, wala kang mapapala sa pambobola. Bago ipalabas ang cartoon, halos walang nakakakilala sa mga devil na ito kumpara sa ngayon. Maikli lang ang buhay ng Tasmanian Devil at ang pinakamatandang naitalang na buhay na Tasmanian Devil ay umabot lang ng mga 7 taon. Ang karaniwang haba ng buhay nila ay mula 3 hanggang 5 taon. Karaniwang handa na magparami ang batang Tasmanian Devil sa edad na 2 taon. Madaling makaakyat sa mga palumpong at puno ang batang Diablong Tasmanian na hindi kayang gawin ng matatanda. Itinuturo sa mga batang Diablong Tasmanian ang kakayahang umakyat upang makatakas sila dahil minsan ay kinakain din ng mga matatandang Diablo ang kanilang mga anak kapag sila ay masyadong nagugutom at hindi madaling makahanap ng pagkain. Sa kasaysayan, mas malalaki talaga ang lalaking Diablong Tasmanian kaysa babae. Bagamat mabilis magpalamig ang Diablong Tasmanian, mas gusto nitong tumira sa lungga at palumpong kaya aktibo ito sa gabi. Bilang kumakain ng karne, kadalasan itong nangangaso at kumakain ng patay o nabubulok na laman ng hayop at tao. Nakakatuwang malaman, kaya nitong manghuli ng hayop na singlaki ng maliit na kangaroo. Mas gusto pa rin ng mga Diablong Tasmanian manghuli ng wombat. May kakaiba rin silang ugali na matulog sa loob ng bangkay ng kanilang biktima para paggising nila, agad silang may makakain laban sa gutom. Sobrang lakas nilang kumain kaya madali silang mag-ipon ng taba sa kanilang katawan. Kaya iniipon nila ang taba sa kanilang mga buntot para hindi nila kailangang mag-alala na magmukhang mataba tulad ng ilan sa atin. Swerte talaga ng mga Diablong Tasmanian. Ang mga Tasmanian Devil ay parang mga loner na hindi mahilig sa grupo. Mas gusto nilang mag-isa at maglaan ng oras sa sarili kaysa makihalubilo sa kapwa nilang Diablong Tasmanian. Sa kabila ng pangalan at ugali, mataas ang tingin sa Diablong Tasmanian sa Tasmania bilang huwarang simbolo at madalas itong ginagamit sa mga logo ng produkto. Ang katotohanang ang Diablong Tasmanian ay matatagpuan sa Tasmania ay sapat na upang gawing kaakit-akit na destinasyon ng mga turista ang lugar na ito. Maraming mga alamat ang bumalat sa Diablong Tasmanian noon at isa sa pinakasikat ay kaya nitong kainin ng mga tao na naliligaw sa kanilang tirahan. Gayunpaman, ang totoo ay kaya lang nitong kainin ang mga patay at nabubulok na katawan, hindi umatake o kainin ang tao ng buo. May isa pang teorya nagsasabing kapag may taong lumapit sa Tasmanian Devil, ito ay nagsisimulang manginig sa takot o kaya naman ay nananatiling hindi kumikilos. Mukhang hindi ito alamat at mas malamang na totoo ito. Kapag nahawakan ng tao, pwedeng kumamot o mangagat sila sa takot pero maaring kumalma rin kung mahigpit ang hawak. Tuwing nararamdaman ng mga Tasmanian Devil na nanganganib ang kanilang kaligtasan, kadalasan silang gumagawa ng kakaibang tunog na parang hikab na mas may kinalaman sa kanilang pagkabalisa kaysa sa pagiging mabagsik. Maaaring mapasunot ang mga devil pero hindi sila pwedeng gawing alaga dahil sa antisosyal nilang ugali at di kayang magpahayag o tumugon sa pagmamahal o pag-aaruga. Nakakatuwang malaman na pareho ng bilang ng ngipin ang devil at aso, 42 lahat. May kaibahan ang ngipin ng aso at Tasmanian Devil. Tuloy-tuloy tumutubo ang ngipin ng devil habang nabubuhay. Ang Tasmanian Devil ay unti-unting nanganganib mawala dahil sa kanilang panggabing panghuhuli. Kadalasan, nakakakuha sila ng pagkain mula sa mga hayop na nasagasaan sa kalsada, kaya nagiging madalas din silang mabiktima ng paparating na sasakyan. Madalas masagasaan ng mga driver ang maliliit na hayop dahil hirap silang makita sa dilim. Tumaas ang mga insidente sa paglipas ng mga taon, kaya bumaba ng husto ang populasyon ng Tasmanian Devil. Bukod pa rito, isang sakit na nagdudulot ng mga tumor sa muka ang nagsimulang makaapekto sa mga Tasmanian Devil sa paligid ng kanilang bibig, kaya nahihirapan silang kumain. Dahil dito, nagsimula silang mamatay sa gutom. Nagsimula ang sakit noong 1990 pero dahil sa suporta ng gobyerno, huminto ang paglala sa maraming lugar at naging mas matatag ang populasyon ngayon. Sinimulan ng gobyerno ang pag-quarantine sa ang malulusog na Tasmanian Devil para protektahan laban sa impeksyon, kaya halos 600 ang nailigtas at pinalaya sa mainland Australia. Ayon sa mga eksperto, mas mabuting ilagay sila sa natural na tirahan kaysa sa artipisyal na kapaligirang may bakod para maiwasan ang panganib sa sasakyan at impeksyon. Bago ang quarantine, simikap na ng mga siyentipiko na gumawa ng bakuna para sa Tasmanian Devil at pag-aralan ng kanilang henetika.
Maaring mukhang maliliit na hakbang lang ang lahat ng ito patungo sa pangunahing layunin na mapanatili sila. Pero maaari itong maging mahalaga para sa kaligtasan ng mga devil. Makabubuti para sa pamahalaan ng Australia na ipagpatuloy ang kanilang pagsulong dahil pinoprotektahan ng devil ang mga halaman at hayop laban sa pulang soro at mga pusang ligaw. Madalas tawagin ang Tasmanian Devil na natural na vacuum cleaner dahil sa kakaiba nilang gawi sa pagkain. Dahil kumakain sila ng may sakit at bulok na hayop, napoprotektahan nila ang ekosistema at napipigilan ang pagkalat ng microbiome mula sa mga bangkay papunta sa ibang hayop at pagdudulot ng impeksyon. Kahit nakakakilabot at kadiri kainin ang mga bangkay, mabuti ito para sa kalikasan. Hindi naman masama ang mga Tasmanian Devil at dapat pa nga tayo magpasalamat sa kanilang serbisyo sa lipunan. Demonyo man o hindi, cute talaga ang mga munting hayop na ito. Ngayon, ikaw na ang humusga at ipaalam sa amin sa comment section sa ibaba kung sa tingin mo ay karapat-dapat talagang tawaging demonyo ang hayop na ito. Hanggang sa muli, salamat sa panonood, kita-kits sa susunod.